Game po pag-game. Okay na, game. Game Para na. matapos na tayo. Sige po. So, Sino mag-interview ka? how long has your cafe been operating? Almost, it operated almost 4 years. Okay, so how would you describe the early stage of your cafe when it first opened? Sarili ko? Ay, yung cafe po. So, Yung cafe, kamusta po yung nung kakabukas pa lang ng of cafe? course, marami tao. Kasi, we post it in social media. And yeah, there's a lot of people coming in the cafe Yes, po. so far. So, ano po yung naging reaction yun ng mga customers sa mga unang buwan po nung pag-open? Siyempre, nasarapan sila. They like it. Kasi beans talaga kami. Kahit affordable yung coffee namin, talagang coffee bean talaga. So, nakatulong po ba yung social media sa pagsikat Of ng cafe course. niyo? Helps a lot. Siyempre, makikita ng maraming tao. Siyempre, Facebook. Maraming tao, lahat may Facebook. So, nakikita ng lahat. Nakakakuha talaga ng customer. Tapos, ano po yung mga naging problem nyo nung tumagal po yung operation niyo? Naku, hindi mawawala yung problema eh. Siyempre, nung nag-operate ako pa lang una dito, and then marami na tayong mga kalaban. Mga yung 39, 49, siyempre gusto ng tao, mas mura, di ba? Siyempre, sa tagal na rin, may mga na rin kami, may mga loyal customer na gusto ng lasa ng kape na. Until now. So, nagbago po ba yung parang kasikatan or excitement po nung cafe niyo? What do you mean? Parang, di ba po nung una, maraming pumupunta. Tapos ngayon, parang, nagbago po ba siya na hindi na Nung siya nung nandun pa kami sa kabila, syempre, wala yun. Competition yan. Marami ng coffee shop na lumalabas. Syempre. Nung bandang huli, nag-i-struggle. So, naman, sa awa ng Diyos, so far, so good. Nakakaano naman. Paano naman po siya naka-apekto sa inyo? Sa cafe Syempre, niyo? pag may negosyo ka, pag ang negosyo mo, bumababa yung niyan, syempre malaking epekto sa owner, di ba? Pero syempre, pagka ganyan nangyayari, magkakaroon ka ng strategy sa business para ka kukuha ng customer uli. Para mag-gain uli yung yung profit mo sa customer. So, gagawa ko din ng syempre, as a customer, as a owner, gagawa ka ng mga bagong drinks na magugustuhan ng tao. Para Starbucks, gagaya ng mga strategy nila. Every summer, may ganun, every season, may bagong drinks. Ngayon, bago namin yung Oreo, ganun. Oreo drinks. Oreo coffee pala. So, para sa inyo Coffee, po, sorry. para sa inyo po, ano yung ibig sabihin ng pagiging consistent sa negosyo? Sa kasi, katulad kasi dito sa atin sa mga ganitong maliliit, kasi maliit naman yung business namin, small business, talaga, mahirap talaga yung consistent na sinasabi. Kasi, katulad sinabi ko kanina, as I said earlier, na mas marami ka talagang competition ngayon. So, makaka-apekto talaga yun. Tsaka, yun nga, katulad sinabi ko kanina, gagawa ka talaga ng paraan, way, para umano uli yung cost. Umangat Tsaka, ulit. as a business owner, mahirap talaga. Lalo pag nakikita mo yung business mo na nagda-down, mahirap talaga. Nakaka-stress. Mag-iisip ka pa ng another Totoo yun. strategies True. na bago. Kaya mahirap na masarap. Masarap pag kumikita ka. Mhm. Pero yung mga loyal customer naman, sa awa ng Diyos. So, tapos na po tayo sa initial questions. Tapos na agad? Hindi po. Bali, mayroon pang ibang set of Sige, questions. sige. Next po tayo about sa standard operating procedures. Sige. So, ano-ano po yung mga standard operating procedures nyo ngayon sa cafe? Sa trabaho, Sa cafe, Siyempre, yung mga SOP namin, kailangan malinis ka. Hmm. Malinis yung kape mo, kailangan, hindi lang sa kape, kailangan yung mo, kapaligiran. Kaya pinagalitan ko yung mga namin, yung mga staff namin, hindi nagwawalis. Kasi sabi ko, huwag kayong magdadamdam, kasama sa trabaho yon. Kailangan magwalis kayo. Parang na yun ariin mo na parang mo na yun yung
kung ano mo, bahay mo, kasi kung sa bahay ka naglilinis, ganun ka din dapat. Kailangan malinis, di ba? Opo. So, kayo po ba yung, sorry, kayo po ba yung gumawa ng SOP or Hindi, may anak ko. kasama po yun? Hindi, may anak ako na actually, siya talaga yung behind the coffee, mga formula. Kasi mahilig sila sa kape. Kami rin, pero silang mag-asawa talaga. Tapos hanggang nagtimpla-timpla, and then lahat ng coffee shop pinupuntahan nila. Tapos yun, favorite nila yung kape swada dito sa drip coffee kasi masarap. Oo. So sila nagformula lahat noon until tinuruan na lang ako, nag-training na lang lahat ng mga tagito barista nag-training. So hanggang sa kayo na rin po Oo, na, tapos siya yung gumagawa siya yung social media manager, siya yung nagbibigay ng mga SOP, ganon, mga rules and regulation. So, so, ano po yung mga bagay na naka-apekto dun sa paggawa ng SOP ba yun? wala naman, basta as long as na kailangan sabihin, share mo sa employee mo na dapat ganun ang gawin. Kasi pag di nga sinunod, wala. Baka di sila magtagal sa trabaho. Kasi importante yun lalo sa mga malaking kumpanya, Starbucks, mga standard operation procedure, kailangan talaga. So, Hindi nila. big help po talaga. Oo naman. So, paano naman po yun, parang, yung SOP, paano pa siya mas nakatulong sa araw-araw yung operation? What do you mean? Palalawakin pa yung question na yun? Katulad din, parang ano rin yan, di ba? Katulad din sinabi ko kanina, malaking factor talaga. Kasi pag wala kang SOP, parang walang kwenteng negosyo mo. Di ba? Wala kang sinusundan, wala kang gabayan. Di ba? Ganun. So, Kahit ba sabihin small business kami, syempre, gagawin mo rin paraan para masunod na, mas mapadali masense. po yung Oo. trabaho. True. Nakasuot mo yung flow. Oo. Eh, minsan matitigas ang mukha ng mga, marami na rin ako naging employee, matitigas ang mukha. Oo, hindi talaga maiwas. Imagine mo magtitinta sila. Wala, tsaka hindi ko nagkikwento. Although hindi ko naman sila tinanggap kasi hanggat maaari, ayoko magtanggal ng tao, sila na yung nag-resign. Tsaka So, sakit sa ulo. In short. ano po, parang, paano ba yun? Ano po yung mga struggles nyo sa pag-implement po or pag-update ng SOPs? More on SOP ka. What do you mean? A struggle sa... Yung pag-implement po. Halimbawa, nakapag-implement na po kayo ng SOPs, no? So, in 4 years po, syempre, nagbago kayo nag-update po kayo ng SOPs. So far, paano siya? wala pa naman kaming update regarding sa SOP. Basta kung ano lang yung kailangan sundin na empleyado. So, means effective po talaga yung Yung SOP. iba, minsan hindi sinusunod, kaya doon ako nai-stress. Doon ako nai-stress sa empleyado. Kaya sabi ko, gawin niyo yung naglagay na ako ng barista rules doon eh. Doon sa tabi nila. Wala, minsan hindi sinusunod. Matigas mga mukha. Hindi pa pwede. Oo. Kaya sabi ko, pag di nyo ginawa yan, kunyari pagsusuot ng yung apron, may 10 pesos na yan, bawas sa sweldo mo pag di mo sunod yan araw-araw. Kasi minsan nakakalimutan eh. Strict. Kasi layo pang kape yan pag hindi ka nag-aano. Kasi syempre naglilinis, nag-aano tayo ng cream pang kape. Yung damit natin, madudumihan. So, kailangan mo sundin. Diba? Ganun lang. Pero paano nyo po nalalaman na parang gumagana yung SOP? Paano ko Parang nalaman? halimbawa, gumagawa sa task, pareho pa rin ba ng quality? Ganun. Ulit-ulitin mo nga. Hindi ko na-gets. Wait lang, kasi wala dito eh. Parang sundan ko lang ako. Paano nyo po nalalaman na gumagana po yung SOP nyo? Syempre, malalaman mo, pagka talagang yung smooth yung flow ng negosyo mo, tsaka yung pasyente mo, pasyente yung customer mo, tsaka ibig sabihin, yung maganda yung ng customer mo doon sa empleyado mo. Diba? Ganun. Tsaka yung sa empleyado, doon sa owner din as well. Ganun. So, next set of questions naman sige. po tayo. Sa task allocation naman po, So, paano nyo po nahati yung mga gawain ng staff nyo sa araw-araw? Nahati? Basta kunyari sa pagpasok pa lang sa work, mo na, mag-brew ka na ng coffee, ganun ko yung nahati, brew ng coffee, tapos, basta bago siya pumasok, mag-start ng work, kailangan,
i-prepare niya na lahat ng bagay na kailangan. So, para smooth na yung trabaho. Pero ano po yung mga basehan niyo sa kung kanino ibibigay yung yung task? Ano pong basehan niyo? Kasi, lang naman sila, dalawa lang sila eh. Dalawa lang. Oo, dalawa lang sila. Hindi man tayo katulad ng mga Starbucks na sobrang dami na. Dun papasok yun eh. Parang, for you po, ano po yung sa tingin niyo na naitulong ng mga task allocation sa kanila? Malaki syempre. Task Assignment. Malaki syempre kasi alam niya na yung gagawin niya. Kasi pag hindi niya, katulad sa amin, may formula kami. Ayun, tas ano yun eh, tawag dito. Yun ang gagawin mo sa isang araw kung paano magtimpla ng kape. Kasi pag wala yun, hindi niya alam ang gagawin So, niya. mas organized po yung Mas trabaho. organization, oo. O caramel macchiato, o isang 60 ml na kape. Ganun yun, no? And Alam iwas niya. mali Oo. sa sales Mas tsaka sa madali, inventory. Pag di pa niya natutunan niya, ito nga. Nagkakaroon po ba ng time na, halimbawa po si barista po, siya na rin po yung nag-ano ko kay cashier kung hindi po siya yung, parang hindi po available si cashier nung araw na yun. Hindi, isa lang naman siya eh. Barista. Bali, ano lang sila, sagitan. Kunyari, 2 days yung isa, 4 days yung isa. So, siya rin na rin yung barista, siya na rin yung cashier. So, Meron naman nangyaring ganun eh. May mga barista tapos, Sila din po sa work. may ganun talaga. Hindi mo wala yun. Nakaranas ako ng ganun eh. Kulang ang pera, kulang ang baso. May naranasan akong ganun. so next set naman po ulit tayo sa staff scheduling naman po. So, paano po kayo gumagawa ng schedule ng staff? Kasi dati mabait ako eh. Sobrang bait ako sa scheduling eh. Kunyari ikaw, barista ko, kailan ka kailan gusto kasi ako na humawak nung wala yung anak ko. So, nahihirapan ako eh, dalawa sila. Yung dumating kasi yung isa bago, yung matagal na 4 days, yung isa 3 araw. Nag-aaway sila sa 4 days. Ma'am, pwede po ako 4 days. Hindi ka nga pwede kasi wala ka pa isang buwan. So, ikaw muna yung 3 days. Ayun, nagkakagulo silang dalawa. Ikaw, tigilan niyo akong dalawa. Sabi kong gano'n. Ako nagagawa ng schedule niyo. So, ayaw, gusto niyo. Gano'n. Mahirap din mag-assign ng Ng schedule. Oo. So, Pag sila gumagawa ng schedule nila, isa totoo lang. Kaya sabi ko, makikialam na ako. so parang, meron na po ba kayong kasi kayo na po yung gumagawa ng schedule, di ba? Oo. So, kayo na po ba kung sa may morning, pang Hindi, morning, pang ano weekend? lang naman kami, 2 to 10 and then may weekend kami. Wala kami sarado. Daily. Pag holiday po, open din. Open. Pero minsan pag wala, hindi sila pwede. Ako nagbabarista. So, Para tipid. isa-isa pa rin po yung yung staff nyo kahit holiday. Oo, kasi katulad Pasko, isa wala. Hindi naman po pwede pilitin kung ayaw nila. So ako na lang. So, paano naman po nakatulong sa inyo yung pag-schedule para maging smooth at consistent? Ito malaking bagay, syempre. Pag nagkakagulo yung schedule, pag di siya pwede, sino papasok? Wala. Magsasuffer yung business. Kaya kailangan malaman mo kung available ba siya. Tapos sinasabi sa kanila, kung absent, sabihin nyo ahead of time, hindi yung biglaan. Hindi man ako pwede na magtatao. Kaya sabi ko, magsabi kayo ng maaga. Diba? Kung may date kayo, tita, may date ako, di ba, huwag ka pumasok. Ako na lang, sige. Kapag po ba sa halimbawa maraming customers, parang mas pinipili niyo po ba yung may experience na staff kaysa dun sa ngayon, kasi, maganda may experience, pero malaki rin ang rate nun, syempre, di ba? Ako naman kasi, noong una, gusto ko mga estudyante, para makatulong ako. Katulad sa inyo, estudyante kayo. Para may pamasahe, araw-araw, okay sa akin yun, walang problema. Kaya lang, kasi nung nakaraan pa, yung last 2 months, panay late. Imagine mo, 2 o'clock, pumapasok 3 o'clock, 4 o'clock, tama ba yun? Sige ate, pag wala akong pasok dito, doon naman ako sa Kasi kawawa yung mga business owner pag ginagawa ng gano'n, pinagbibigyan ko na nga kayo eh. Pinagbibigyan ko na nga sila. Pero ngayon, hindi sila estudyante, mga walang work sila. Ilang taon na rin sila nag-a-apply, wala silang work. Pero okay na, awa ko sa kanila. Pinasok ko. Gano'n kabait, char. Plastic. So, sunod naman po tayo sa inventory naman po. Inventory management. Yun ang malaking bagay yun, inventory. So, paano nyo po, minamanage yung stocks nyo para hindi kulang or sobra? Sa isang linggo, sa binungo ng pasyaw na mamili, na yun, isang lingguhan.
Yun ang stocks namin, ka-inventory. Paano Minsan, nainis naman ako sa, daldal ko, no? Minsan, nainis naman ako sa mga barista, hindi nagsasabi ng maaga. Na, oy, kita, wala ko lang ganun. Pa isa-isa, makakairita, di ba? Yun, Ang layo ng pumasaya, ang mahal-mahal ng gasolina, tapos kulang-kulang. Kaya gusto ko lahat. so, ano po kayo? Hindi po kayo everyday Hindi. nag-inventory? Ay, ako nag-inventory. Araw-araw. Ako, mahirap na eh. Basta pag may bibili silang baso, bawas, check, ginaganong ko. Kasi naranasan ko na yung kulang-kulang eh. Pati pera kulang, ang galing magbilog ng ulo ko. Ang galing niyang bilugin. Kaya sabi ko, ayoko na sa'yo. Buti nag-resign. So, paano Buti niyo po, nag-resign. Hindi kilala niya. ay, kilala niyo. So, paano niyo po, nalalaman na maayos yung inventory system? Pagka nag-check ko, tama naman. Araw-araw, pipirmahan ko yun eh. So, Check, mas ganun. okay po talaga yung daily checking, no? Oo. Para sa Pero pag kami sa tinatamad ako, alam mo, minsan tama rin ako. Pag wala siya, may maaga akong papasok, alas 12 nandiyan na ako. Parang hindi niya alam, Like, nag-check na ako. surprise checking po. Oo, kailangan yun. Mm. Sa business order, kailangan. Kasi pag expected nila Oo, alam mo bulaga. Peekaboo. Bulaga. So, sa quality control naman po, paano nyo po sinisigurado na consistent po yung quality ng food na sinaserve nila? Siyempre, katulad ng malinis. Tapos, siyempre, stick ka dun sa product na binibili mo. Kahit mura, masarap. So, kahit Diba? po maubusan yung stock, basta hanap ka ng ganong brand Oo. talaga. Marami naman kasi dyan sa Binangonan, doon ka bumibili. Tsaka yun nga, yung gatas, kailangan nakasarado lagi. Yung naging ganyan ako, barista, pagka iiwan niya, nakabukang-kang yung gatas, yung pinapagalitan ko. Pagkain yan, pumapasok yan sa loob ng katawan, kailangan malinis. Kahit sabihin mo small business na tayo, katulad ng malaking ng mga cafe shop, hindi pwede, kailangan quality pa rin, di ba? Oo. So, pero may Nagagalitan po ko ba eh. kayo? May naging experience po ba kayo na halimbawa yung staff niyo po may ginawang halimbawa sa pastry or sa cafe? Halimbawa may buhok, tapos Wala nakita naman. niyo. Wala naman. Mababait naman sila kahit paano. Okay. Kailangan ka rin, konting trust pa rin, pero hindi sorry kasi syempre mga empleyado rin kayo, pero hindi 100%. Pero trust, nagiging din ako ng trust, saka mabait naman ako sa kanila. Wag lang masama magsalita sa empleyado, pangit. Hindi maganda. I believe in din po kasi kapag mabait ka sa empleyado, mabait totoo yun. Kailangan makatao ka. Di ba sabi may date ng negosyo mo, mayabang ka. Kumbaga may empathy po na. Oo. Siyempre, ba may sakit, uy, kamusta ka na? Magaling ka na. Bakit ganun? Ako sa call center, wala nang ganun. Trabaho sa call center, wala. May sakit ka, pumasok ka. Wish, mga hayop. So, nasa last part na po tayo. Sa sustainability po, may 3 questions lang po. Sige. So, sa tingin niyo po, paano nakatulong yung pagiging consistent sa pagtagal ng cafe? What, hindi ko mag-gets. Ulit nga. Parang, sa quality po ng product. Paano po siya nakatulong sa pagtagal ng cafe? Malaki talaga, yung quality talaga. Kasi syempre, kung ayaw ng customer mo yung kape mo, hindi na babalik sa iyo yun, di ba? Tsaka kailangan yung empleyado mo, maging rin sa customer, hello po, maganda. Yun ang tinuturo ko sa kanila, magandang umaga po. Hindi, mga nakasimangot, sarap tukan ng mga mukha eh. Maganda malaking bagay. Oo, malaking bagay. Kasi ako, jolly ako yun. Diba, hindi man pare-parehas ang tao. Kaya sabi ko, maging magalang. Di ba, JP? Oo, maging magalang, tsaka mabait. Jolly, di ba? Yun ang number 1 sa negosyo. Wala nakangiti. Lalo po Kasi pagka nagkakaroon nag-focus lalo sa ng customer. Oo, ikaw kapag bilang mo yung coffee shop na nakasimangot, gaganahan ka ba? Hindi, di ba? Ang sarap magsungal mo naman. Nakakadagdag sa Wala, pag maganda pa, Kinukuha ko talaga may itsura eh. Malaking factor yun sa bata pa, di ba? Totoo yun? So, yung mga practices nyo po, like SOPs, task assignments, scheduling, malaking tulong po talaga siya, di ba? Kung naman. bakit tumagal yung cafe. Kailangan yung negosyo mo, tagan? May gabay. May goal. Oo. Kailangan yun. Diba? Para sa future po, paano nyo po planong i-adjust yung mga strategies nyo para makasabay sa changes sa cafe Yun industry? lang. Mahirap sagutin yun. Kasi katulad na sinabi ko rin, syempre, yung mga ganyang bagay,
Ang bala ko pa lang, gawing aircon yan. Tapos, dagdagan pa yung mga strategy mo, gano'n. So, may plan po kayong lumipat? Ha? May plan kayo na palakihin pa ulit? Gusto ko sana maging aircon yan eh. Kasi, actually, kinuha ko na yung kabila. Diba? Kinuha, akin na yung sa kabila. Sa inyo din po yung Akin na yun, no? Bago lang yan. 2 weeks ago. Dapat kasi, ano yan, talaga gagawin ko aircon. Ang nangyari kasi, alam niyo yung story dyan, may nagpakamatay sa loob, dun sa kabila. Oo, kaya sabi, nakakatakutan kami. Sabi namin, baka nakakatakot. Yung ginawa ko na lang, inati ko na lang, ginawa kong kainan. Pero wala akong nararamdaman. Di totoo yun. Matakot ka sa patay, sa buhay, wag lang sa patay. Ayun po. So, tapos na. Tapos na, ang dali naman. More pa? Hanggang pa, tinawa na. Kayo may follow-up pa ba kayo? Naubusan ako salita. Wala. Ayun po. Thank you po. Thank Ate you. Sarah. Thank you. Ano ba yan? May abala pa itong mga to.